Okay, so may tanong si Kuya Rickman. Kuya Rickman Mix Vlog. Kapag daw ganito ang setup, ibig sabihin na sa speaker ilang lahat ang speaker, ay masasabi ba na nakamono lang siya? So, mono is yung single channel lang, yung kabaliktaran niyan ay yung stereo, yung two channel. So kadalasan sa mga amplifier natin ay nakasit ng stereo. So ano ba yung stereo? Yung two speaker ang gagamitin mo. Meron kang speaker right sa left. Kaya mapapansin nyo dito, may nakalagay din sa ano natin na right at sa left. So ang kasagutan dun ay napakasimple lang. So pag ganitong setup mo, either naka-speaker A ka, tapos meron kang speaker sa right, meron ka sa left, yan po ay naka-stereo. Hindi po yan naka-mono. Pero na lang kung ang gagawin mo, ito ay ililipat mo. Kunyari, ang connection mo ay ganito. Yan, isa dyan sa speaker A na right, tapos isa din sa speaker B na right din. Yan po ay nakamono ka. Pero kung ganito naman ang connection mo, speaker A naka-right ka, speaker B naka-left ka, stereo pa rin yan. Mga sir, mga boss, stereo pa rin yan. So, pag nakamono ka lang, ibig sabihin, ang mono kasi single channel o isang channel na lang. So, pag nakamono ka, parang katulad yan, ibig sabihin, nakamono connection ka lang. Either kung dito lang sa left or sa right, mono lang yan. Kasi ang mono is isa lang, one, mono. Yan. I-google nyo na lang para mas malinawan kayo. Yun po ang ibig sabihin, ang mono kasi, isang channel lang. Pag naka-stereo ka naman, dalawang channel ang gagamitin nyo. At wala naman pong nakalagay dyan na ito channel A, channel B. So wala pong nakalagay dyan na channel. So ang literal na channel dyan na pagbabasehan ay yung right at saka left. So kung mapapansin nyo dito sa sa amplifier, ah right at saka left. Kaya pag binalance mo doon sa harapan, yung balance niya ay right at saka left din. So ganun lang kasimple yan. Either dito ka magkabit, kung dito ka naman lahat nakakabit ng speaker sa B, naka-stereo ka pa rin yan. Pero lang kung nakaganon ang setup mo. Nakaganon ka at nakaganon ka, nakamono ka. So ganun lang kasimple yung katanungan ni Kuya Rickman tungkol sa pagkabit ng mga amplifier na katulad nito kasi may speaker selector. So ang trabaho naman kasi niya naka-speaker A, sa pagkakaunawa ko bilang technician, yan ay isang speaker system A, pinaiksi lang kasi ito yung speaker system mo na isa, tapos ito naman yung ano. Kaya pag nagsili ka doon, pag naka-system A ka, left and right pa rin siya. Kaya meron siyang right, left, tapos meron naman siyang right, left. Pag switch mo naman yung B lang, yung system B lang ang tutunog, stereo pa rin yan mga boss. Pag pinagsama mo naman, stereo pa rin yan kasi dalawa lang talaga yung output ng amplifier na to. Hindi nakasama to ha. Dalawa lang talaga yan. Left and right lang yan. Ganun lang. Napakasimple lang ng ano yan. So, para kay Kuya Rickman, ano lang yan speaker A, speaker B, as long as nakakabit yung isa sa right, nakakabit yung isa sa left, kung saan mo man dyan ikabit, naka-stereo ka. Kung gusto mong mono, parehas. Halimbawa, naka-right ka, kahit dalawang speaker mo, mono output ang gagamitin mo. So, isang channel lang din ang ginagamit mo. Kung parehas right ang ginagamit mo. May mga kliyente tayo, customer na ganun. Hindi nila namamalayan na mono lang din pala yung connection nila. Akala nila pala kukuha ka ng left dito sa A, kukuha ka ng left din sa B. Akala nila tama. So mali po 'yun. Either dito ka o dito ka. So kung dito naman, kailangan kung ganito ang connection mo, halimbawa nakakuha ka ng right sa speaker A, tapos kumuha ka naman ng left sa speaker B. So dapat yung speaker selector mo ay naka-switch yun sa A plus B. Yan. Kahit alin lang naman dyan pwede. Basta as long as siguraduhin nyo na ah, right kayo at saka naka-left. E paano naman kung tatlo? May mga iba, di ba? Dinadagdagan pa. Mali po yan. Ibig sabihin, kung tatlo ang connection mo, yung isang linya, dalawang speaker na kabit, yung isa lang. So, hindi po pantay yun. Gawin nyo na lang apat at mas maganda pa para balanse. So sa pagkakabit naman nito, recommended ko kung gagawin nyo, kakabitan yung lahat to, tapos isisit nyo doon ng speaker A plus B,
ang gawin nyo, mas maganda mga sir, mga boss, same sila ng impedance. Ibig sabihin, halimbawa, ang recommended dito sa ganitong connection ay 8 ohms, minimum 8 ohms yung impedance niya. So 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms. Tapos para mas pantay talaga sila, pare-parehos yung wattage. Halimbawa, 250, 250 watts, 250, 250, 250. Di ba? So ano yung sinasample natin sa mga video okay? Di ba napansin nyo sa video okay, apat yung whopper. So ang nangyari doon, meron silang 8 ohms na 250 watts. Kaya 8 ohms 250, 8 ohms 250, 8 ohms 250, 8 ohms 250. Huwag kayong maglalagay ng assorted na kasi madidisgrasya lang yung amplifier nyo. Halimbawa, mayroong 4 ohms, 8 ohms, tapos 4 ohms naman uli. So, bababa yung impedance niyan. Sa ganitong amplifier, ang recommended dito, 8 ohms lang. So, para ang total load niya, pag pinagsama yung dalawang 8, nakaparallel yan. So, 4 ohms kaya pa ng amplifier. Kasi itong amplifier na to, ang kaya niya ay 4 ohms per channel. Minimum load na yon. So, pag bumaba pa doon, baka bumigay na yung amplifier. Kaya 8 ohms yung nakalagay dyan. Kasi nakaparallel yan pag nakasit na yung speaker A plus B. So, sana nalinawan yung iba at saka si Kuya Rickman.